Sa kabila nga po mga idol ng pananatili ng Golden State Warriors sa ika-11 pwesto sa West, unti-unti na rin naman nga silang nagkakaroon ng maayos na momentum sa pagkapanalo ng 3 beses sa huling 4 na laro. Meron nga sila ngayong hawak na 2-game win streak na magagamit para tumaas ang confidence ng team. At isa sa mga dahilan ay dahil sa pag-step up ni Andrew Wiggins na nagkakaroon ng 21 points a game sa kanyang 46% shooting. Siya nga mismo ang kasalukuyang tumutulong kay Stephen Curry sa scoring at opensa. Paminsan-pinsan siya pa mismo ang nagbubuhat mag-isa kapag nag-i-struggle si Stephen Curry sa shooting. Gumagawa pa siya dito ng clutch basket para lamang sa ikapapanalo ng Golden State. Pero kahit gaano kaganda ang performance ni Wiggins, mas pipili pa rin naman at mas pinili ni Mike Dunleavy na gawing available ito sa trade market. Ayon sa balita, willing pa rin ang Warriors na i-trade o ipamigay sa ibang team si Wiggins basta't makakuha ng isang star player na mas makakatulong kay Stephen Curry, which is hindi ikinagugusto ng kanilang mga fans. Samantala, dahil nga sa inaasahang pagkawala ni Anthony Davis sa lineup ng Lakers ng isang linggo, ay marami nga pong nagsabi na manghihina nga daw ito ng husto sa opensa at depensa. Alam nga ninyo na si Davis ang pundasyon sa depensa at sa kanya rin naman ang nagsisimula ang opensa. Wala rin naman silang big man na kayang tumapat at gayahin ang impact ni AD. Hindi rin naman kayang gawin ni Jackson Hayes, Trey Jemison at ni Christian Coloco, kaya kailangan talaga ng team na magkaroon ng malaking pagbabago sa pagkuha ng bagong sentro, either kay Walker Kessler ng Jazz o di kaya si Miles Turner ng Indiana Pacers. Pero kahit man malaki ang pagdududa ngayon sa lineup ng Lakers dahil wala si Anthony Davis, nagawa pa rin naman nga po nilang manalo ngayong araw laban sa Washington Wizards matapos mag-take over sina LeBron at Austin Reeves. Nagbigay rin naman ng depensa sina Jared Vanderbilt at syempre ang buong role player nang makuha nila at matambakan ang Washington Wizards sa first half hanggang sa pagtatapos. Pero hindi rin naman maging madali ang panalo, lalo pat kinailangan rin namang mag-step up ang lahat, lalo na ang kanilang mga player na maaasahan sa scoring. Sa kabilang banda, sayang ang nagawang 52 points kahapon ni Shai Gilgeous-Alexander ng OKC matapos silang matalo. At dahil sa pagkatalo, bumagsak sa 37-9 ang kanilang win-loss record sa West. Kaya mismong si SGA na ang nagsabi hindi siya satisfied sa pagtatala ng malaking numero since wala rin naman itong bilang sa kanya lalo kapag talo. Personally, naglalaro nga daw siya para manalo kahit gaano man kalaki ang nagawang score nito, wala siyang pakialam. Kaya kayang-kaya rin naman itong ulitin at kumuha hanggang sa 82 points pataas basta't masiguradong mapapanalo ng OKC Thunder ang laro. Well, as of now, maayos pa naman ang kalagayan ng team dahil meron pa rin naman silang 5 games na kalamangan sa ika-second seed na Houston Rockets. Kaya as long as nanalo sila sa mga susunod, mapuprotektahan nila ang pagiging number 1 sa Western Conference.